naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Pastor Apollo Kibuloy, obsession talaga ito. Obsession. So, para maliwanagan yung ating mga kababayan, explain po natin mga kababayan. So, ito pressure ng US. Pinipressure po ng USD umano, itong si BBM, si Marbil, si Abalos, Tory Marantan, dahil di umano nakuha na po nila ang kalahating pera from US government. So, matatandaan na sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na merong patong sa ulo niya, $2 million na bounty from US Embassy. And now, mga kababayan, napag-alaman po natin na di umano ay nakuha na po nila yung kalahati po nito. Kaya nagkakaroon ng pressure dahil alam naman natin na ilang buwan na lang po ay magkakaroon na ng election dyan sa US at matunog na mananalo nga itong kalaban ng kasalukuyang administrasyon dyan sa US na walang iba kundi si Donald Trump. Yes, at di umano ay nasa likod po talaga ang United States of America. Dito sa mga nangyayari ngayon, sa katunayan, nagpahiram pa yata sila, hindi ko alam kung nagpahiram or nagbigay pa yata sila ng mga gadgets sa ating mga kapulisan na sobrang advanced, yung parang body heat. Nakikita nila, tumatagos sa dingding yung kanilang mga Kaya kung makikita ninyo, sa kabilang bakod, sa kabilang yung opposite side ng KOJC, yung mga dingding dyan, may mga butas. Oo, kasi talagang inaano nila, yung mga thermal scanners na yan, mga talagang nakikita mo, parang x-ray yan Yung makikita natin sa pelikula lang yan. Kahit sa LU sa airport, na scanner, na makikita yung movement ng tao, makikita kung ilan yung tao nasa room. Sobrang high-tech niyan. And all that. Wala tayo niyan. Yung ginamit kay Bin Laden, ganon, to be exact, mga kababayan. At hindi lang po yan, hindi lang po nila natitrace yung katawan ng tao na nasa loob ng isang establishment, katulad ng mga kwarto. Pati po yung audio po nakukuha po nila ng kahit medyo malayo, a few kilometers away from them, maririnig po nila kung anong pinag-uusapan at nakakuha po sila ng matinding impormasyon. Diba, sabi ko sa iyo nung nakaraan, nakasakay tayo dun sa sasakyan na Seminay, kinuwento sa atin, na meron silang nakitang isang nakaparadang sasakyan sa isang madilim na lugar, lagpas pa ng mga 1 kilometro or more away dito sa Kingdom compound, na naka-heavily tinted, tas may malaki siyang antena sa hood ng kanyang sasakyan. Napansin nila na laging nandoon yon. So pag nadadaanan nila, lagi nilang nakikita yon. So one time, binulaga nila, bigla nilang binabaan at tinakbuhan papunta roon sa kinapaparking sasakyan yun, heavily tinted. Walang sabi-sabi na pagbaba ng Seminay, bukas ng camera at ng ilaw, umandar agad yung sasakyan na yun. So sa madaling salita, may tinatago. May ginagawa yun. Kakabulas lugar. High-tech to high-tech na mga gamit. Ito lang mga kababayan, kung nakakapanood po kayo ng mga pelikula ng ibang bansa, especially ng US, katulad dito sa kila Paul Walker, di ba? Mga ganon. Yung may van sila ayan is loaded with equipment, mga kababayan, na doon po nila tinitrace at doon nila minomonitor ang mga movement ng mga subjects nila. Totoo pong nangyayari yun sa totoong buhay. Yung nakikita natin sa pelikula. Although dito sa atin, wala doon. Pero katulad nga po na sinabi natin kanina na di umano, ito na mga
PNP natin ay provided with these high-tech equipments ng US government para talagang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy dahil sila nga po ay pressure na with a few months time na binibigyan siguro sila ng pagkakataon na para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, then meron na po daw di umano bayaran na nangyari daw po dito, Doc Lorraine. Yeah, so maliwanag, no? Posible ito na nangyari. Hindi ito pwedeng mangyari na hindi ito lingid sa kaalaman ni Bongbong Marcos, no? Kasama siya dito. At yung sinabi ni Coach, ni Dada at saka ni Master, no, na marami na silang batas na nilabag noon, yung spying, yung wiretapping, lahat yan, no? At saka yung pagpasok nila dito, so maliwanag na talagang isinuko na ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas. Itong tuta na kano na ito, na presidenteng ito, wala na soberenya ang Pilipinas. Tuta na talaga siya ng kano, sunod-sunuran, and willing siya na magdanak ang dugo dito ngayong gabi. Pati itong mga pulis niya, no, para saan? Meron ba tayong kaaway na dayuhan dito na mamamatay ang Pilipino at magdadanak ng dugo? Hindi, wala. Tungkol sa pera ito. Yan ang napaka-immoral, a moral degenerate of a president. He made all of this possible. Kasama dyan sila Abalos, yung sekretary niya. Lahat yan. So, ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Alam mo, ginagawa ito, Ma'am Lorraine, ng US para hulihin ng mga terorista. Pero hindi ko alam bakit ito ginagawa kay Pastor Kibuloy. Isipin mo, isang tao. At higit sa lahat, wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit parang tayo nagiging tuta? At kung ito ay magkakatuluyan, ito po ay lantarang illegal. Hindi po ito dapat ginagawa dito sa atin. Meron tayong soberanya. Hindi tayo subject sa US. Kaya ito tama si Ma'am Lorraine kung mananahimik ditong patuloy si President Marcos. Ito'y nangangahulugang totoo. So, kailangan na siyang kumilos dito sa lalong madaling panahon dahil bago magkaroon ito at ito'y posible maging madugo. At mga involved dito yung mga matataas na opisyal. At gaya nga ng sabi ng aking mga kasama, ito ay nagiging competition. Ano ito? Parang video game? So, sa halagang pera at posisyon. Yan po ang ating pumapasok na intel, Ma'am Lorraine. Pero yung issue ulit dito, yung kakayanan niya na mamuno. Nakikita natin hindi niya kayang mamuno, no? Yung ginawa niya sa Pilipinas, malagim. Malagim yung ginagawa niya na ngayon na before this, nakita natin yung karahasan ng PNP na may 2 indigenous peoples na namatay, yung unang raid na may 2 batalyon, etc. Ito ngayon, meron na naman silang 1,500. Yun yung intel na dumating sa amin na mga heavily armed at magtatapon sila dito ng tear gas. Hindi lang yun, meron silang mga barel. So, hindi malayo na papatay sila para sa pera. Sa apat na site? Oo, apat na sites ng KOJC, parehong-pareho. So, ang question dito, yung pamumuno, yung fitness to lead, yung kakayanan na mamuno ni Bongbong Marcos na sinasabi nila ay drugista. No? So, wala siya sa kanyang sarili ngayon. At ang isang drugista, hindi siya pwedeng mamuno. Most likely, hindi niya alam ito. Pinaiikutan siya or alam niya pero wala siyang pakialam. Ganyan ang drogista. No? At ayan nga, meron yung tungkol naman dyan sa yung pagpapahiram ng mga gadgets. Nagkataon na ang SMNI ay, ang KOJC ay may SMNI. At laging nakahanda yung mga CCTVs, videos, and yung mga cameras ng SMNI. Noong mga nakaraang buwan, alam naman natin na may mga militar galing sa ibang bansa na nandito na ngayon sa Davao. Sila din yung mga nagpapalipad ng mga drones and stuff. So, pwede sanang sila ang gagamit nitong mga kagamitan na to para dito sa operations na ito. Kaya lang, hindi nila yun magagawa kasi nga, handa ang KOJC at ang SMNI na protektahan itong kanilang property. Kaya siguro, yun din yung reason kaya
gagamit na ito sa mga otoridad natin ngayon. At di umano, merong kompetisyon. Competition between yung RD11 director Tsaka yung ano ng Tsaka yung hepe ng Davao Police. At ang nakakalungkot dito, mga babayan, kung bakit may nare-receive tayo information regarding dito sa mga tear gas para mapasok itong Kingdom of Jesus Christ na animoy parang mga kriminal parang mga kriminal ang nasa loob. Na alam naman natin, puro mga madasalin po ang tao dito at ilang beses na rin po ito napasok ng NBI at wala po silang makita. Pero di natin maintindihan kung bakit paulit-ulit nilang ipinagpipilitan na nandito si Pastor Apollo Kibuloy sa loob. Sino ba naman ang OGAG na paulit-ulit nang pinapasok ang bahay mo, mag-i-stay ka pa dyan na ikaw yung subject? Hindi ho ba? Mahina. Talagang parang utak ng mga bangag itong mga ito. Mahina talaga ang kalidad ng pag-iisip. Pero yung sinabi ni Dada, no, yung recently na sinabi niya ngayon lang, no, nakakatakot yun. Kasi yung Pro 11, si General Nick Torres, at saka yung dito sa Davao City, si Marantan, nagko-competition sila. No, these are men with very powerful positions na may mga at their disposals weapons na pwedeng pumatay ng Pilipino, and they are willing to do that for money. Katulad ng Pangulo na pinagsisilbihan nila, these people are moral degenerates, very dangerous people. No? So yan yung nangyayari ngayon under the weak leadership ni Bongbong Marcos na itong mga ito, no, nag-serve sila, nagsumpa yan, yung mga yan na poprotektahan ang ating bansa. Pero sila yung pinili at naintindihan ko na kung bakit sila pinili. Nila Martin Romualdez, nila Abalos, nila Marcos, no? Dahil mahina talaga, sunod-sunuran at ganid sa pera itong mga ito at sa kapangyarihan. Kasi most likely in the mix is a promise of a position pag nahuli nila si Pastor. Kahit ipag-combine ninyo yung mga utak ninyo, kahit siguro 1/4 ng IQ ni Pastor hindi ninyo maaabot. Napakatalinong tao nun. Hindi sila kasing pulpul ninyo, no? Ang pupulpul ninyo. Dahil lang sa PNP chief. Yeah. Ilang beses na kayo pumunta dito, hindi nyo kaya. Ang sabi sa akin, no, ni General Philmar Escobar na ikinahihiya niya kayo. Failure of intelligence. Ibig sabihin, tsumachamba kayo. At saka mahina talaga kayo na hindi ninyo mahabol-habol si Pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi napakatalinong tao niya at kayo hindi, mga kamote kayo. No? At hindi lang ito pera, no? Hindi lang po pera pinag-uusapan. Pinag-uusapan din daw po dito di umano ay ang posisyon para maging PNP chief. Grabe naman, dahil lang doon, di ba? Ngayon pa nga lang, dapat thankful na po kayo kung anong mga posisyon meron kayo dahil kahit papaano nakikilala po kayo sa larangan ng inyong pinasukan. Pero pwede bang sumingit dyan? Kasi nakaririmarim na trait yan ng Marcos administration na ang tingin sa pwesto ay forma at yung kayamanan, lisensya para magnakaw sa Pilipino at kung ano, gahasain ang Pilipino. Ganyan ang tingin nitong Marcos na ito. At hindi tayo nagugulat na yung kanyang mga galamay ay gayon din, lahat sila. Kaya katulad niya lasing sa kapangyarihan, imbes na, ano ba yung pwesto na yan? Yan kami, ni PRRD. Ang pwesto na yan, para magsilbi sa Pilipino. At yung hawak mong kapangyarihan, hindi yan para sa'yo, kundi para sa mga taong walang kapangyarihan. Para gawin mo sila empowered. Itong mga ito, kabababaw. No? So, ito, dugtungan natin, Doc Lorraine. Kasumpa-sumpa. Opo, So, ito po, nakakagali talaga. Yes. I understand, Doc Lorraine. Pero, ito,
Totoo po ito mga kababayan, itong tinatawag na extraordinary rendition. Yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, I remember the very last time na siya ay nakapagsalita, ito po yung kanyang dinidiscuss, yung extraordinary rendition. Totoo daw, di umano po ito, at ito po talaga ang balak sa kanya. Yung, ang nakakalungkot lang po dito, no, dahil yung mga leader natin dito sa Pilipinas ay naaatim nilang ipagkanulo ang kanilang mga kababayan, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, sa larangan ng pera, posisyon at kapangyarihan, willing sila na magsikripisyo ng buhay, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at ibibigay na pabuya sa US. Pero at the same time, Master, mga kababayan, nagpapasalamat din tayo kasi nalaman ko na yung may mga graduates ng PNPA na mga generals na kinundena itong si Torre. Maraming salamat, sir, sa boses ninyo. Kayo ang totoong mga lingkod ng bayan at kayo ay bakit kumakapit pa kami na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na ipinaglalaban ninyo at pinagtotohanan ninyo ang isinumpa ninyo sa ating watawat. Alam mo, gusto nila ng posisyon at kanina nga nagtatanungan kami ni Ma'am Lorraine, sabi, hanggang ngayon naniniwala pa ba kayo? Naniniwala pa sila na dito si Pastor Kibuloy dahil yan nga narinig natin na second wave. Talagang hahalongkatin yung 4 na lugar sabay-sabay ulit. So ibig sabihin naniniwala sila. Kung ikaw ay naghahangad na mas mataas na posisyon, dapat nga mas mataas ang iyong intelligence. Saan napupunta? Puro gamit ang natatanggap ninyo, pero parang dagdagan naman natin yung ating paggamit ng utak. Jay? Alam nyo, nung una, nagdadalawang isip pa tayo nung about sa Amerikano na unti-unti na tayo sinasako. Pero ngayon, obvious na no? Yeah. Na nagpapa-under na ho ang administrasyong Marcos sa mga Amerikano. Dahil lahat ho ng gulo na nangyayari ngayon sa Pilipinas ay involved po ang Amerika. Yeah. Yung ICC, involved ang Amerika. At dito naman sa KOJC, involved pa rin ang Amerika. So, sa madaling salita, talagang parang nagkakatotoo na po yung mga sinasabi ng mga eksperto na baka ito na nga yung dahilan daan para makuha ng administrasyong Marcos yung yaman nila na nakatago sa ibang bansa. At pati yung mga EDCA sites, kapalit yan ng mga EDCA sites natin. And ano ba yung extraordinary rendition? Papaliwanag natin na paulit-ulit yung extraordinary rendition na yan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay una pong kinasuhan ng mga kalokohang kaso sa Amerika para po ang kanyang simbahang Kingdom of Jesus Christ ay hindi mag-prosper doon dahil napakabilis po ng paglaki ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. At alam naman po natin na ang mga Amerikano racist yan. Ayaw nila na may ibang lahi ang magdo-dominate sa kanilang lugar o sa kanilang bansa. At saka sa buong bansa. Sa buong mundo. Gusto nila yung sila lang talaga. Sila lang ang bida. No? So makikita ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, dumarating siya, may sarili siyang eroplano, may mga chopper siya. So sampal talaga sa mukha nila yon yung mga kung ano yung power na meron si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ginawan siya ng mga kaso diyan. And alam po natin yung nangyari dito sa Kingdom of Jesus Christ na sila po ay napasok sa kanilang meron po silang nakuhang tao dito sa kanilang grupo na pinagkatiwalaan nila, pero ninakawan sila at in-exile yon sa Amerika or nag-exile sa Amerika kapalit noong mga information about KOJC, at yun yung mga ginamit nila para magsampa ng kaso sa Amerika. So FBI nagsampa ng kaso sa kanila, napakadaming kaso. Ang problema, hindi nila kayang patunayan sa korte na may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang pinakaparaan is kung magkokorte sila sa Amerika, matatalo sila kasi lahat ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika ay antay na ng antay kung kailan ang hearing. Hindi iminumove kasi nga alam nila na mapapahiya sila. Yeah. Sabi nga ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, we cannot wait for our day in court kasi dudurugin namin yung mga yung kanilang mga testigo dahil kasinungalingan lahat nung nila eh. Lahat tapos hindi na pwedeng iurong.
Itong November na yung hindi na nila, ito na yung pinakakailangan nilang humarap sa korte. Si Pastor pupunta doon at wawasakin yun ng mga legal team ni Pastor kasi mga sinungaling itong US na gobyerno, US Military Industrial Complex. At ang US is the #1 terrorist country in the whole world. #1 terrorist. Lahat ng bansang hinawakan yan. Afghanistan, Syria, Ukraine, lahat yan na irreversibly destroyed, hindi na bumalik, no? So, at alam ni Bongbong Marcos yan, nung siya'y